Hello, Gemini! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus New Year's reading, 2025 reading para sa sign ng Gemini. Tauri spread ang ating gagawin ngayon. 6 cards lamang po exclusive mula sa Yokai Tarot. Ganda. Yokai is Japanese folklore spirits, mga diwata, engkanto, ganyan sa Japanese culture. Lakas maka Ghibli. So mga tarot readers, kung napadpad po kayo dito, nasa description box, shinare ko yung link kung saan ko siya nabili. Sa Amazon lang naman ako bumibili. Mas mura siya kaysa sa Philibook. Tapos bago to eh. November 2024 siya published. So, para makuha nyo agad ang decks. Mainam na sa Amazon kumuha. Okay, 6 cards para sa ating mahal na Gemini, the free-spirited ones. Bagay na bagay ang inyong enerhiya. Sa deck na ito, kuha muna tayo ng 2 cards to give us an insight dun sa energy nyo na dadalhin sa 2025, values, principles, pinanghahawakan, pundasyon para sa 2025. Ano ang meron para kay Gemini? Uy, Emperor. Parang nakuha mo na to dati. Dragon God. Excuse me. Somebody around you, may enerhiya around you na controlling, authoritative figure. Pwede din na, pwede din itong daddy mo eh, na malakas ang impluensya sa'yo. Hindi mawawala ang impluensya niya sa'yo. This 2025, nandyan pa rin. Pwede din na ikaw yan, asserting power and control over a situation. Wanting to be in control. Uy, big idea. Gust of wind na parang bubulong, hahangin. After the Odun Festival, it's honoring the dead. Kailangan ng rice and sake pag-honor ng dead. Merong mga tao na hindi mag-honor at mag-honor. So, ito yung gust of wind na darating, bubulong, dadampi sa balat ng mga tao at i-call out niya yung mga tao na hindi nag-honor sa kanilang mga patay. At ah, ano ba, bibigyan ng blessing ang mga tao na nag-honor sa kanilang patay. Ang tawag dyan ay Shorokaze. Shorokaze. Pasensya na kung mali ang pronunciation ko. Ace of Swords. Obon Festival pala. So, ito, ang dala nito ay new ideas. Power of new ideas. So, authority and new beginnings, bagong simula pagdating sa, I don't know, siguro paglabas sa comfort zone. Parang epiphany, para siyang, alam mo yung cold breeze na dumidikit sa balat mo na para siyang nakakagising. Yon, panggising. Itong 2025, maaaring sa January, marirealize mo January pa lang na may parang spark of a new cold breeze na darating sa'yo. Meron kang tatahakin na landas na hindi mo pa na-consider dati, o pwede din na throughout 2024 niisip mo siyang gawin. Anong example nito? Pwedeng new business, pwedeng new venture, magngingibang bansa, pwede din na, si Gemini laging marami naiisip, social butterfly si Gemini, pwede din na meron kang networking event na pupuntahan, tapos ma-realize, parang mag-change kaya ako ng career, o kaya, aralin ko kaya yung ganito, siguro magiging magaling ako sa ganito. So, yun. At yun ang baon mo sa 2025. Very nice na makita ang energy na to kasi may openness si Gemini sa new ideas. May openness si Gemini na mag-explore ng bago na lumabas sa comfort zone, which is a very good energy na simulan ng 2025. Hindi ko alam kung ano pang impluensya ng Emperor na ito. I'm not sure if that's you. Pero being in control. So kunin natin kung ano yung mga kailangan mong i-let go para mabuo ang ating Tori. Tori yung arko, papasok sa mga shrine sa Japan. So, yun yung shape nito. Ganun, no? Ganun. So, yun. Hindi ko alam yan si Emperor. Hindi ko alam kung ano ang impluensya na dulot niya sa'yo. At hindi ko din alam kung makabubuti ba siya. Kasi wala akong nafe-feel sa kanya na negative energy.
Pero, neutral ang nakuha kong energy sa kanya. Pwede din kasi na magiging assertive ka, magiging authoritative ka, kung dati timid ka or hindi ka ganun ka-expressive sa ideas mo ngayon, 2025, i-welcome mo yung 2025 with new ideas and you would defend those ideas. I-assert mo yung boundaries mo, assert mo yung sarili mo, i-express mo yung sarili mo more than ever. Nine of Wands. You have to let go of overthinking. So, kung may new idea ka, tapos, mag-overthink ka na, am I good enough for this? Am I, napapraning ka sa mga tao sa paligid mo, may manloloko sa'yo, ganun. Natatakot kang gumawa ng action kasi feeling mo, some people are out there to get you. So, you have to let go of that overthinking energy. Huwag masyadong mag-overthink. Go lang ng go as you always do. Go lang ng go. You will be respected. Pero lalamunin ka, kapag hindi mo nilet go ang overthinking, maaaring lamunin ka niyan. At yung assertion mo of authority, parang masira lang kasi nanggagaling na siya sa, nagiging controlling ka na. So, lalabas na yung shadow side ng Emperor na reverse, magiging negative na siya. Di ba sabi ko kanina, hindi ko nakikita yung negative na energy from that Emperor, basta magiging expressive ka lang, authoritative, at rerespetuhin ka ng mga tao. Pero, pag nagharing uri ang overthinking at kapraningan, maaaring masira ang authority na ito kasi nanggagaling na siya sa fear. Natatakot ka na people are out there to get you o kaya nag-overthink ka ng mga plano at yun. Hindi ka na kikilos ng parang masisira na yung right yung call for judgment mo. Masisira na yung reason, yung logic mo. King of Coins, you have to let go of that need. Wag pera-pera. Wag pera-pera ang galawan kasi maaring may new idea ka at gusto mong i-assert yon, so you would be on top of everything. You will assert power and control kasi gusto mo first dibs ka dun sa, I don't know, pot money, whatever. So, King of Coins, pera yan. May kinalaman sa pera. Financial stability, pwede din na naku po. Financial stability, pwede din na risk aversion. So, nag-ingat ka na ang galawan mo ay naiimpluwensyahan ng pera or wanting to earn more, wanting to have more. Yan si Inozasaw. Inozasaw. You have to let go of asserting power, asserting too much power, and taking responsibility kahit hindi mo naman responsibilidad. Aakuin mo lahat para lang ma-execute. Kasi, I don't know, saan nanggagaling yan? Pwede kasi yun nga, the desire for more money, the desire to have it all, the desire to earn more. So, hustle, hustle, hustle lang. Tapos, yun, burnout. Recipe for burnout. You have to let go. Itong part na to, these are the energies that you have to let go. You have to let go of overthinking, um, being paralyzed by your own thoughts, and you have to let go of that need to have everything resource-wise. O yung, alam mo yun, yung rising, yung, let's say, corporate role ka, gagawin mo lahat within your power para lang makaakyat sa corporate ladder. So, you have to let go of that, Gemini. Ang epiphany mo ay these are mischievous spirits. Five of Wands. Teka, let me get the name of that. Five of Wands. Kijimuna. Elf-like creatures. They wreak havoc. Gusto lang nila ng away. Away at gulo. So, etong part na to naman, what are your realizations or epiphany for 2025? Sometimes you just have to release. You just have to let go. Hindi mo kailangan labanan lahat. Hindi mo kinakailangan to prove anything. Hindi mo kinakailangan, you don't need to have it all. Si Kiji muna, very competitive yan.
So what will you realize, or what is the outcome for you in 2025? Si Kiji muna, they are very competitive and galit sa mundo. Itong mga elves na ito. Mga simpleng bagay, kinaiinisan nila. So what you would realize, alam mo na, is not to fight for everything. Hindi mo kailangan labanan lahat para makuha lahat. Hindi mo kinakailangan mag-assert ng power. Sometimes you just have to let it go. Matatrap ka lang dun sa kakaisip ng next game plan mo para lang makuha yung gusto mo. Ingat ka dun sa energy na yun. Uy, Ace of Cups. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Pero, enchantress siya na pag lumabas siya, it's your lucky day. Pag lumabas siya sa spread mo or nagpakita sa'yo itong uh, Amabi, yon Amabi. Three-tailed mermaid. It would be an outpouring serenity. Siguro, I think, ang interpretation ko dito, once you let go of that need to prove yourself, of the need of having and wanting it all, the need to assert power and authority to get what you want, the more na let go mo yung annoying part na yon, yung belligerence, or yung, ano ba yun, obnoxious, yung pagiging annoying, pagiging, you have the tendency to come off as annoying. Kasi nga, ambitious, meron kang gagawin, may plano ka to get everything, to assert power, to assert control, you're on the risk of power tripping pa nga. So, maaaring marami kang makaaway. Pero, throughout 2025, it's a journey. Kasama yun sa journey, kasama siya sa proseso. With the appearance of this Ace of Cups, you will have a new opportunity to um, to to have more peace, serenity, abundance, nourishment. Siguro marirealize mo throughout 2025 then how you, in what ways can you find joy, in what ways can you nurture yourself para hindi ka climbing the corporate ladder or hindi ka nagkukumahog para maka first dibs sa whatever it is that you want. Kasi very spiteful, very mapaghiganti, very competitive yung energy na nakukuha ko sa'yo, Gemini. Dito sa cards mo, competitiveness ang nakukuha kong energy sa'yo. At lalabanan mo lahat dahil gusto mong maisakatuparan ang isang pangarap na gusto mo lang naman matupad yung pangarap. Pero ingat ka na gusto mo lahat sa'yo at mag-assert ka ng power. Bit-bit mo na to eh, baon mo na to, yung assertion of power and control. So, mag-iisip ka ng mga plano, no? Tapos, pag-iisipan mo ng masama, maaari na pag-iisipan mo ng masama. Alam nyo, pag hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Tapon nyo lang yung hindi kayo nakarelate. Kasi, maraming pang readings sa susunod. Subscribe lang kayo para makita nyo yung mga susunod na readings. Okay lang yan kung hindi siya nag-resonate. So, sinasabi ko is, you run the risk of making plans para lang makuha mo yung gusto mo. And towards the end of 2025, pwede ding mid-2025, you would realize that saan nanggagaling yung serenity, joy, abundance, and ways to nourish yourself. Pwede ding after pa yan neto eh. Kasi meron pang away eh. Meron pang drama na mangyayari. Siguro meron magko-call out sa'yo, may magko-confront sa'yo. At baka end of 2025 mo, mag-come to a realization of ito, yung Ama B. Magpapakita si Ama B sa iyong buhay sa 2025. That serenity, joy, after this long struggle, long conflict, long-standing conflict, away sa, ewan ko, co-workers, colleagues, or sa pamilya. So, yun. Iwan ko na yun doon, Gemini. Salamat sa pagbisita at sana makita ko kayo ulit. Ako po si A. And say soon. Bye!